May namatay sa village, pero hindi ko kilala. Nang mga panahon kasing ito, dumami na yung mga nakatira. At sa ibinalita sa akin nila Kuya Ali, yung namatay nasa bahay lang. Hindi madalas lumabas kasi naka-wheelchair na. Kaya ang inaasahan ko matandang babae o lalaki. Umaga ko naranasan to. Pinatawag ako sa office kasi tapos na yung mga bagong print at laminated na mga card. Dahil nga may lamay, maraming pumapasok. Bago makapasok ang mga sasakyan, kailangan nilang mag-iwan ng ID sa guardhouse at kapalit nun, ibibigay namin yung card sa kanila. Nakabike ako nung magpunta sa opisina. Yung garong kasi nasa shop nun kasi ibinaba ang makina. Ayun na nga, pabalik na ako sa guardhouse nung may makita akong dalaginding. Nakasalampak siya sa sidewalk. Tirik na tirik ang araw nun, kaya tumigil ako at sinabihan siyang wag siya sa arawan. Pagkasabi ko nun, dun ko lang napansin na pulang-pula ang mukha niya at umiiyak siya. Napalapit tuloy ako sa kanya nang wala sa oras. At dun ko na napansin na yung mga binti niya payat at baliko. Kinuha nila yung wheelchair ko po. Tinanong ko sa kanya kung sinong kumuha. Umaakyat na lahat ng dugo sa bumbunan ko nun. Sila ate ko po, yung mga pinsan ko. Pero wag mo silang isusumbong ko yung guard kasi palalayasin sila ng papa ko. Sagot niya. Tumatahip na ng mabilis ang dibdib ko nun. Gusto kong umiyak o kaya manapak. Yung pag-iyak niya rin kasi yung tumatagos sa dibdib ko. Malapit yung mini park sa kinapipwestuhan namin. Kaya dinala ko siya doon kasi malilim. Yung bike ko kasi walang angkasan. At sa tingin ko sa kondisyon ng mga binti niya, hindi rin siya makakaangkas kahit meron. Kaya sinabihan ko siyang babalik ako pero tricycle na ang dala. Tricycle kasi ang sasakyan ni Kuya Rudy. Pagkabalik ko sa guardhouse, sinabi ko agad yung nangyari. Hiniram ko kay Kuya Rudy yung susi ng tricycle niya. Hindi pa ako nagtaka nun nung yung kwintas niya itinanggal niya na para siyang napapaso. Pagkabalik ko sa park, wala na yung bata dun. Ilang beses kong inikot yung buong park. Hanggang sa malungkot akong tinititigan ni Kuya Rudy tapos inaya na akong umalis. Aayaw sana ako, kaso si Kuya Rudy kilala ko na. Lahat ng mga ginagawa niya may dahilan. Hininto niya ang tricycle sa tapat ng bahay na may tarpaulin sa harap. At sa bahay na yun yung may nilalamayan. At nakangiti sa picture doon sa tarpaulin, yung dalaginding kanina lang. Di mo ba naaalala yung batang yan? Ay sabagay, ibang-iba yung itsura niya nun. Cancer survivor siya. Yung Christmas party natin last year, siya yung nagbigay ng nakasobreng pamasko sa atin. Yung nagsabi na ang ganda ng buhok mo. Tapos sinagot mo pa nga na may buhok man siya o wala. Maganda siya. Pagkarinig ko nun, napaupo na ako sa kalsada. Parang rumaragas ang tubig na bumalik sa akin lahat yung mga sinabi ni Kuya Rudy. Payat na payat siya nun. Naka-oxygen mask pa nga. Hindi ko alam kung paano kong nakalimutan siya. Kasi yung binigay niyang pera nun, yung pabonus ng tatay niya sa amin, yun ang dahilan kung bakit napakain ko sa Jollibee sila nanay sa unang pagkakataon. Pinagtitinginan ako ng mga tao nung pumasok kami ni Kuya Rudy sa loob. Umiiyak kasi ako, lalo na nung makita ko siya sa kabaong na para lang siyang tulog. Nang mailibing na siya, may homeowner na malapit sa bahay nila ang tumawag sa guardhouse. May gulo daw. Wala nun si Kuya Rudy off niya, kaya iba ang kasama ko. At daddy nung bata yung nagwawala. Ang daming mga hinagis na gamit palabas ng gate. Sir, ano pong problema? Tanong ko. Humarap naman sa akin ang daddy niya.
Umiiyak pero galit na galit ang mga mata. Kinupkup ko sila, pinakain, pinapag-aral. Akala ko susuklian nila yun ng kabutihan sa anak ko. Pero wala, binaon nila sa depresyon. Tapos, bigla na lang, nalutang ako. Nagsasalita pa siya pero napatingin ako sa likuran niya. Andun kasi yung anak niya, malungkot na nakatingin sa amin. Umiiling. Tapos biglang may narinig akong boses. Pakisabi kay Daddy, ginawa ko yun hindi dahil kila Ate Kay. Ginawa ko yun kasi pagod na ako, kuya. Bumalik po kasi yung cancer ko. Gusto ko magka-second chance sa buhay si Daddy. Pero hindi niya po yun magagawa kung kasama pa niya ako. Kasi ako yung magiging number 1 priority niya. Pakisabi po ah. Tapos bigla akong natumba. Para akong pagod na pagod. Tumahimik rin lahat ng mga tao sa paligid at nakatitig silang lahat sa akin. Lalo yung tatay. Hindi ko alam ang nangyayari nun kaya nanakbo ako pabalik sa guardhouse. Pagkatapos ng duty ko ng araw na yon, nagpaalam ako na 2 araw akong a-absent. Sa sumunod na gabi, pinuntahan ako ni Kuya Rudy at Kuya Pinggoy. Kasama nila yung tatay ng bata. Namugto pa rin ang mga mata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung ikwento ni Kuya Pinggoy na bigla na lang daw tumirik ang mga mata ko at naging boses babae ako nung nakaraang araw. Kaboses mo si Pia. Sabi maya-maya nung tatay. Pia. Pia ang pangalan nung dalaginding na namatay. Yung nakita ko ang kaluluwa sa gilid ng kalsada. Pero hindi siya namatay sa sakit o aksidente. Nagpakatiwakal siya. Walang may alam nun bukod sa pamilya nila. Kaya nga siya namisahan kasi sikreto lang. Sumama ang tatay niya kila Kuya Rudy para itanong sa akin kung nakikita ko pa ba ang anak niya. Pero sa mga oras na yun, wala talaga. Mas nauna silang umalis ni Kuya Pinggoy. Naiwan si Kuya Rudy. Delikado nangyayari sa'yo, Balong. Simula ni Kuya Rudy. Totoong tumatagal pa ng 9 na araw ang kaluluwa ng namatay na dito sa mundo. Pero hindi na natin sila makikita kahit anong tumbling ang gawin nila. Yung nakita mo, hindi na si Pia. Kahit gaano pa kaganda ang intensyon niyang nakikita mo, hindi na siya yun. Hindi rin magandang nakikita mo pa sila at mas lalong hindi magandang nagawa niyang kontrolin ka kahit sandali lang. Pagkasabi nun ni Kuya Rudy, binigyan niya ako ng kwintas na katulad ng kanya. Suot mo yan lagi. Kahit naliligo ka, wag mong tanggalin. Baka gusto mong matulad dun sa construction worker. Ayaw mo naman, di ba? Kaya wag matigas ang ulo mo. Buhay na rin yan. Pag may masamang espiritu sa paligid, iinit yan. Pag uminit, lumayo ka na, okay? Tumangulang ako sa kanya, saka ko sinuot yung kwintas. Mula noon hanggang ngayon, sa tuwing may hindi tao sa paligid at may masamang intensyon, kahit na hindi sa akin, umiinit yung kwintas. Nagbababala.